Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-10 araw ng Mayo, taong 2025. Ako po si John Ezekiel Virgenio mula sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated. At ako naman po si Juliana Gonzalez. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na inahayag sa atin ng SPCA News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! Interagency Council Against Trafficking and LGU Dialogue on Strengthening Response to Human Trafficking. Tutukan. MTF, LCAC at MPOC muling isinagawa ang Serbisyo Caravan 2025. Bayan ng Brooks Point nagsilbing host sa sibat training ng Southern Palawan Volunteers ngayong taon. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority bumisita sa tanggapan ng Municipal Administrator. Kaugnay ng balitang ito, Municipal Tourism Office tinalakay ang inauguration ng Tourist Rest Area in Brooks Point sa kanilang pagpupulong. Refresher Chrome Workshop on AIP, Budgeting and Formulation matagumpay na idinaos sa Convention Center ng Bayan ng Brooks Point. Resulta ng monitoring and evaluation of local level plan implementation ng Provincial Health Office sa Bayan ng Brooks Point tinalakay sa Municipal Nutrition Committee meeting. Brooks Point Cacao Growers Meeting pinangunahan ng Office of the Municipal Agriculture. US Civil Affairs Team nagpasalamat sa tanggapan ni Mayor Benedito sa katatapos lang ng Balikatan Medical and Dental Mission sa Barangay Ipilan. At tindakan sa dalan at awarding ceremony ng Scholar ng Bayan at Olympic Games 2025 matagumpay na idinaos. Magbabalik ang SPCA News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay nanatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita, Interagency Council Against Trafficking and LGU Dialogue on Strengthening Response to Human Trafficking. Tutukan. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni SPCA News Reporter Cedric Del Gonzalez. Balitang Bayan! Noong Miyerkules, ika-23 ng Abril 2025, bumisita sa bayan ng Brooks Point ang mga kinatawan na Interagency Council Against Trafficking mula sa iba't ibang tanggapan sa national, regional at municipal levels upang magsagawa ng dialogue. Tinalakay dito kung paano mapapalakas ang mga programa at hakbangin upang mapanatili ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan, lalo na sa laban sa mga mapanlinlang na alok ng illegal recruiters. Batay sa mga datos na nakalipas na taon, natukoy na ang Brooks Point ay isa sa mga lugar na nagiging daanan ng ilang kababayan nating naglalakbay patungong ibang bansa sa pag-asang makakahanap ng magandang trabaho at kabuhayan. Sa kasamaang palad, may mga pagkakataong hindi naaabot ang mga pangakong ito at nagiging mapanganib ang kanilang kalagayan. Dahil dito, mas pinagtitibay ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapigilan ang mga ganitong insidente at mapangalagaan ang bawat Pilipino mula sa anumang kapamakan. Sa kasalukuyan, may ilang Filipino workers na nailigtas sa karagatan ng Palawan habang tinatahak ang biyahe patungong Malaysia nang walang kompletong dokumento. Sila ay maingat na naibalik at patuloy na binibigyan ng suporta ng Department of Social Welfare and Development Office at ng iba pang katuwang na ahensya. Kasama na ang tulong para sa kanilang mga pamilya, isinampa rin ang mga nararapat na kaso laban sa mga individual na sangkot upang mapanagot sila sa batas. Ako po si Cedric Del Gonzalez ng Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Cedric, at sa Balitang Pambayan. MTF, LCAC at MPOC muling isinagawa ang Serbisyo Caravan 2025. Para sa detalye, narito si SPCA News Reporter Alea Ray Alahar. Balitang Bayan! Upang mailapit na mapunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga liblib na komunidad, muling isinagawa ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point ang Serbisyo Caravan, katuwang sa mga kawani ng Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict at Municipal Peace and Order Council sa ilalim ng kanilang Little Community Support Program.
noong Merkules, Abril 23 taong kasalukuyan sa Sitio Bayog, Barangay Arbungos, Brooks Point, Palawan. Ilan sa mga serbisyong inhandog sa caravan ay ang libreng tuli mula sa Municipal Health Office, libreng gupit mula sa Coast Guard Station South Central, Palawan, mainit na lugaw mula sa BJMP Brooks Point District Jail, at masarap na ice cream mula sa Brooks Point Municipal Police Station. Ang 80th Special Forces Company at iba pang kawani ng pamalaan ay katuwang din sa pagpapalaganap ng mga serbisyong ito. Iba't ibang aktibidad ang isinasagawa upang matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad at magbigay ng serbisyong nakatuon sa kanilang kapakanan. Ito ay suportado ng lokal na pamalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Attorney Mayor Jean D. Feliciano at buong sangguniang bayan. Alea Ray P. Alahar, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines, Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Alea. Susunod, bayan ng Brooks Point nagsilbing host sa SIBA training ng Southern Palawan Volunteers ngayong taon. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni SBCA News Reporter Mary Antoinette Cruz. Balitang Bayan. Nagsimula ang sibat o samahang itinatag bilang aktibong tagapagbantay training ng Southern Palawan Volunteers noong April 23 to 26, 2025 na ginanap sa Regional Evacuation Center, Government Complex, Barangay Tugtug, Brooks Point, Palawan at sa Barangay Sandoval, Bataraza, Palawan. Binuksan ang unang araw ng aktibidad sa pamamagitan ng pagpapakilala sa mga volunteers at trainers na dinaluhan ni na Municipal Administrator Edgar Lacandazo, MDRRMO, OIC, Engineer Mod Ryan Miranda at mga opisyal mula sa 18th Special Forces Company, Riverine. Sumabak sa nasabing pagsasanay ang mga volunteers mula sa Nara, Sofronia Española, Bataraza at Brooks Point na siyang host ngayong taon. Matapos ang matagumpay na pagsasanay, sila ay bahagi na ngayon ng Civilian Volunteer Organization at Force Multipliers na sinanay sa mga kursong Tactical Combat Casualty Care, Report Writing, IED Awareness, WPS Awareness, Land Navigation, Small Unit Tactics, Rifle Familiarization and Gun Safety, Arnis and Basic Disarming Techniques, at live fire exercise upang mas palakasin ang kanilang kapasidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa kanilang komunidad. Lubos ang pasasalamat ng pamalaang bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano at ang buong sangguniang bayan sa lahat ng tumulong at sumuporta. Taos-puso rin ang pasasalamat sa mga municipal governments ng Nara, Sofronia Española, Bataraza at Brooks Point, sa mga volunteers MDRRMO sa pamumuno ni Engineer Mod Ryan Miranda at 18th Special Forces Company Riverine para sa walang sawang pagbibigay ng di-kalidad na pagsasanay. Mary Antoinette Cruz, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mary. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority bumisita sa tanggapan ng Municipal Administrator sa ulat ni SBCA News Reporter Kahisha Bani. Balitang Bayan. Bumisita sa tanggapan ni Municipal Administrator Edgar Lacandazo, sina Tourism Infrastructure and Enterprises Zone Authority Construction Management, Department Manager, Engineer Amalita S. Caganda at YESA Project Manager Engineer Salvador Raboy III. Umaga ng Biyernes, April 25, 2025, kaugnay ng kanilang pagsasagawa ng ocular inspection sa Brooks Point Tourist Rest Area bago ang araw ng inaugurasyon sa darating na Mayo 16, 2025. Bahagi ng Standard Operating Procedure ng Kagawaran ng Turismo ang pagkakaroon ng ocular inspection sa mga ginagawang proyekto ng gobyerno upang matiyak kung ito ba ay pasok sa mga plano at kalidad ng kabuuan bago ito buksan at ipagamit sa publiko ng pagmatagalan. Layunin din ito na maiwasan ang anumang posibleng kapahamakan at mabago pa ang maaga ang mga understandard na bahagi ng konstruksyon sa ginagawang gusali. Pinasalamatan naman ni Municipal Administrator Lacandazo ang pagbisita ng mga kawani ng naturang ahensya at inaasahan umano ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point ang magandang resulta ng ginagawang inspeksyon bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na pagbukas ng Brooks Point Tourist Rest Area. Kahisha Bani, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kahisha. Samantala, kaugnay ng balitang ito, Municipal Tourism Office tinalakay ang inauguration ng Tourist Rest Area in Brooks Point sa kanilang pagpupulong. Narito ang ulat ni SBCA News Reporter John Mark Virginio. Balitang Bayan.
Maagang nagpulong sina Municipal Administrator Edgar Lacandaso bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ilang kawani ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point upang talakayin ang ipresenta ang magiging daloy na programa at aktibidad sa paparating na Inauguration Day ng Brooks Point Tourist Rest Area sa darating na Mayo 16 taong kasalukuyan. Ang pagpupulong na ito ay ginanap sa new conference room ng new municipal building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kabilang sa mga dumalo sina Municipal Tourism Officer Arlene Piramide, Municipal General Services Officer Rebecca Gadayan, Municipal Planning and Development Office Representative Engineer Degger John Molinedo, Municipal Engineering Office Representative Engineer Sam Valdestamon at mga kawani ng Philippine National Police. Ang inaugurasyon ng naturang tourism rest area ay inaasahang dadaluhan ng mga VIP visitors mula sa Department of Tourism National Office, kabilang ang ilang mga panauhin mula sa Mimaropa Tourism Office, Puerto Princesa Tourism Office at ng iba pang bayan sa parting norte at timog bahagi ng lalawigan ng Palawan. Ayon sa mensahe ng Municipal Administrator Lacandaso, makakayang maisakatuparan ang lahat ng nakasaad sa programa ng mga aktibidad kung magkakaisang magtulungan ang mga nakatalagang opisina sa iba't ibang gawain upang maging matagumpay at kahanga-hanga ang kalalabasan ng pagso-showcase ng kalidad ng serbisyo na maibibigay sa mga magiging bisita at turistang mag-a-avail ng amenities ng Brooks Point Tourist Rest Area para sa mga biyahero sa lalawigan ng Palawan, partikular dito sa bayan ng Brooks Point. J.M. Verhinio, Southern Palawan Christian Academy Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, JM. Susunod, Refresher CUM Workshop on AIP Budgeting and Formulation matagumpay na idinao sa Convention Center ng Bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni SBCA News Reporter Giz Chloe V. Badenas. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang Refresher CUM Workshop on AIP Budgeting and Formulation na dinaluhan ng mga representative mula sa bawat departamento ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point at ng mga national government agencies noong Martes, April 29, 2025 sa Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Ang Refresher CUM Workshop ay naglalayong muling linangin ang kasanayan ng bawat tanggapan sa paggawa ng Annual Investment Plan, Budgeting and Formulation upang mas maging akma ito ayon sa format ng pamahalaan. Dumalo rin si Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso bilang kahalili ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Nag-iwan ng kanyang mensahe bilang pakikiisa sa mga partisipante. Ayon kay Admin Lacandaso, nawa ay seryosohin umano ng bawat isa ang training dahil dito nakasalalay ang maayos na daloy ng bawat programa ng LGU para sa mga mamamayan. Tatagal naman ng 2 araw ang workshop at ang ilan sa mga tinatalakay ay ang mga topic katulad ng problem tree analysis, objective tree analysis, log frame development, succession plan, relevant legal basis covering planning, and budget preparation, all about planning problems encountered during budget proposals, local budget preparation forms, understanding chart of accounts and usage, at short workshop and output presentation. Giz Chloe V. Badenas, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Chloe. Samantala, resulta ng monitoring evaluation of local level plan implementation ng Provincial Health Office sa bayan ng Brooks Point, tinalakay sa Municipal Nutrition Committee meeting. Narito ang ulat sa atin ni SBCA News Reporter Jonah May Benitez. Balitang Bayan. Nagtipon ang mga kawani ng Municipal Nutrition Committee sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan noong Martes, Abril 22, 2025 upang talakayin ang naging resulta ng monitoring and evaluation of local level plan implementation na ipinresenta ng Provincial Health Office Nutrition Program Monitoring Team. Dumalo sa pagpupulong sina Municipal Administrator Edgar Lacandaso bilang kinatawan ng MNC Chairperson at Mayor Cesario R. Benedito Jr., MHO Officer Dr. Lovelyn R. Setoza,
MNAO Designated Lorraine F. Abiog at iba pang miyembro ng komite upang malaman ang updates ukol sa presentasyon. Tinalakay sa pagpupulong ang mga problemang ikinaharap sa serbisyong nutrisyon tulad ng kawalan ng LGU lactation stations na layuning magkaroon ng maayos na lugar para sa mga nagpapasusong ina. Bilang tugon, sisikapin ng MNNC na tugunan ang mga kakulangan upang mapabuti pa ang serbisyong nararapat sa mga mamayan. Iminungkahi rin ni Municipal Administrator Lacandazo ang patuloy na paglalagay ng lactation stations sa pampublikong lugar at ang paghikayat sa mga opisina at establishmento na magkaroon ng breastfeeding-friendly spaces. John May Benitez, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, John May. Brooks Point Cacao Growers Meeting, pinangunahan ng Office of the Municipal Agriculture, sa ulat ni SPCA News Reporter Nizert May Bangona. Balitang Bayan. Nagkaroon ng pagpupulong at samahan ng cacao grower farmers ng bayan ng Brooks Point nitong araw ng Biyernes, ika-25 ng Abril taong kasalukuyan sa Convention Room ng Office of the Municipal Agriculture, OMA Building, Virgilio Street, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing pagpupulong ay pinangunahan ni Agriculture Technologist Cacao Growers Focal Person Raymond G. Rodriguez mula sa Office of the Municipal Agriculture na dinaluhan din ni Municipal Administrator Edgar Lacandazo, Ginoo Dawin Omar at ng mga cacao grower farmers ng ating bayan. Tinalakay sa naturang pagpupulong ang mga proseso ng pagkontrol sa mga peste at fungal diseases na nakakasira sa mga puno at bunga ng mga kakao na pananim na nagdudulot ng pagbaba ng produksyon ng mga dekalidad na cacao seeds bago ito gawing tsokolate o iba pang produkto gamit ang kakao. Ayon kay Municipal Administrator Lacandazo, isa sa mga tututukan ng lokal na pamahalaan ang pagpaparami at pagpapalawak ng taniman ng kakao sa mga barangay at patuloy na susuportahan ang mga kagamitan na kakailanganin ng mga farmers upang makapag-supply ng mas maraming kakao sa loob at labas ng Palawan. Samantala, patuloy pa rin umano ang pamimigay ng Department of Agriculture ng mga libreng pesticides sa mga miyembro ng Asosasyon ng Cacao Growers hanggang sa kasalukuyan. Nizert May Bangona, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, May. Susunod, US Civil Affairs Team, magpasalamat sa tanggapan ni Mayor Benedito sa katatapos ng Balikatan Medical and Dental Mission sa Barangay Ipilan. Narito ang ulat ni SBCA News Reporter Hazel Athena Cruz. Balitang Bayan. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang 4 na miyembro ng US Federal Affairs Team na sina First CAG Sergeant Kenneth Marshall, First CAG Assistant Leader Captain Teresa Guerrero, First CAG CJCMOTF Lieutenant Colonel Travis Contraser at First Sergeant Toy Lolo na tinanggap at hinarap ni Municipal Administrator Edgar Lacandazo bilang kahalili ni Mayor Benedito nitong araw ng Lunes, April 21, 2025. Sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin ng kanilang pagbisita ay ang makapagpasalamat sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Benedito para sa kanilang isinagawang medical and dental mission na ginanap sa Felipe D. Irader Elementary School noong April 16, 2025. Kabalikat ang school principal at mga guro ng naturang paaralan. Tumanggap din ang mga batang mag-aaral ng iba't ibang school items, bitamina, gamot, at iba pang pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ng mga kabataan. Hazel Athena Cruz, Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kizel, at indakan sa dalan ang awarding ceremony ng Scholar ng Bayan Olympic Games 2025. Matagumpay na idinaos. Balitang hatid sa atin ni SPCA News Reporter Ada Baderas. Balitang Bayan. Matapos ang halos isang buwan na pagdiriwang at agisan ng talento sa larangan ng palakasan, matagumpay na nagtapos ang Scholar ng Bayan Olympic Games 2025 sa indakan sa dalan at awarding ceremony noong Lunes, Abril 28, 2025 sa Octagon Plaza, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Sa pangunguna ng Community Affairs Office o CAO na pinamumunuan ni CAO Designate Ireneo Maestre Campo III. Naging matagumpay ang naturang Olympic Games kung kaya't nararapat lamang na isagawa ang awarding ceremony upang bigyan parangal ang mga natatanging scholar na nagpamalas ng kanilang galing sa nasabing Olympic Games. Bukod dito, isinagawa rin ang Indakan sa Dalan 2025, ang pinal na kompetisyon kung saan 6 na clusters ng barangay ang lumahok para sa isang mass dance competition na may temang kultural. Itinanghal na kampiyon ang Tribo Mangyan na kinabibilangan ng mga scholar ng barangay Amas, Uring-Uring at Sarasa
Dumalo rin si Municipal Administrator Edgar Lacandaso bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. upang magpaabot ng pagbati sa mga scholar ng bayan ng Brooks Point. Kanyang pinuri ang CAU sa kanilang ahdikain na magpaabot ng kasiyahan at oportunidad sa mga magigiting na estudyante ng ating bayan. Ada Badena, Southern Palawan Christian Academy, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Ada. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood sa atin ng programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Jan Ezekiel Virginio. At ako naman po si Juliana Gonzalez. Kami po muli ang Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated o ang SBCA News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan.